Sir, magandang gabi po sa inyo. Yes, Magandang sir. gabi po sa inyo, Sir Ed. Yes, sir. Sir, kasi sabi po ni Senadora Laila de Lima, kayo raw po ay ginigipit para tumestigo laban po sa kanya. Ito po ba'y totoo? Una-una po gusto ko ilagay sa tamang konteksto yung pahayag niya kanina. Wala naman po talagang gumupit sa akin, lalo na nanggaling sa gobyerno. Wala pong nanakot or pumipilit sa akin. Although I must say na may lumapit po sa akin na sinubukan akong kausapin at tanungin kung mayroon akong alam laban sa kanya. At ang sabi ko noon po ay katotohanan lang ang po pwede kong sabihin. Pero yung panggigipit po or pamimilit ay wala po yon. Hindi po ako pinipilit or ginigipit para magsabi ng laban sa kay Senator De Lima. Opo. So, ang sinasabi po ninyo, isang beses lamang po kayo tinanong kung meron kayong, kung willing kayong magsalita at sinabi niyo, pagkatapos nun, wala na pong contact, wala na pong any pressure of any sort. Yes, yes. Paano po itong pinapakita na text messages ni Senadora de Lima kanina doon sa kanyang press con? Ito po ba'y galing po sa inyo at ito po ba'y may kahulugan? Yun po ay privilege communication namin ng aking mista or classmate. Ang palitan po namin na yun ay bilang una, mag-classmate, magkaibigan. At pinapahayag ko lamang naman po doon ng isang, kumbaga sa ano po ay encouragement. Dahil alam ko din naman po na matindi ang pinagdadaanan ngayon ni Senator De Lima at sinusuong niya ang isang matinding bagyo sa kanyang buhay. Kaya't bilang kaibigan din po nung classmate niya at siya, words of encouragement po yun para sa kanya na magpakatatag at bilang ano ay malalagpasan din niya ang mga pagsubok. Mm-hmm. Sir, keeping in mind yung sinabi kanina ni Senadora De Lima, sa inyo po bang pananaw, may kinalaman po ba yung pag-revive ng inyong kaso doon sa investigasyon sa Bilibid drug trade? Sa inyo pong pananaw? Hindi po ako makapag-speculate kasi hindi ko pa po nabasa talaga yung buong resolusyon o yung kopya ng resolusyon kaya hindi po ako makapag-speculate sa bagay na yun. Sir, do you know of any officials in the previous administration, the Aquino administration, who were involved or were protecting drug lords, whether in Bilibid or outside of Bilibid? In your investigations? May mga sinabit po kaming mga nakuha naming detalye in the course of our intelligence gathering yon. At ang pagkakaalam ko po ay isa rin yun sa naging basihan. Kaya nagkaroon ng mga series of operation, especially doon sa Bilibid. Mm-hmm. But would you know if there were any senior officials as per your investigation who are involved in the drug trade po? Hindi ko po masagot sa ngayon ang tanong niyo yan kasi unang-una yung mga report namin na yon ay confidential. I understand po. Sir, ngayon po, nirevive kahapon yung kaso laban sa inyo ng DOJ. So ano po yung next steps ninyo? Anong action na gagawin ninyo ngayon? Nagpapasalamat po ako kay PAO Chief Acosta kasi alam niyo po, labis na ako nagpapasalamat at naabala ko na yung mga dati kong lawyer noon na kahit isang 5 po, hindi ko naman talaga sila nabayaran at wala naman akong ganong kalaking pera na ibabayad sa kanila. Nung pong ako ay nakakulong, ay nadalaw din ako ni PAO Chief noon at alam din po niya ang background ng kaso ko. Kaya naglakas loob po ako ng loob na humingi sa kanya ng tulong ngayon upang tulungan niya ako dito sa panibagong pagsubok na hinaharap ko ngayon sa kaso na ito. Mm-hmm. Okay. Maraming salamat po. Colonel Ferdinand Marcelino, live po mula doon sa opisina ni PAO Chief Persida Acosta. Maraming salamat po. Almost more than 4 months na akong nakakulong. Bago lang ba yun? Kaya hindi po talaga yun naman midnight resolution yan. Kaya lang may mga lumabas po kasi na ganun nun. Plus may mga bumatikos pa na sabi nila bakit daw yung mga maliliit lang 0.001 grams, 1 grams lang nakukulong, bakit ako daw nakuhanan ako ng kilo-kilong shabu hindi nakawala ako kaagad or nakalaya ako. Una-una po, hindi ko naman po talaga sa akin, hindi ako nakuhanan ng I was there dahil nagtatrabaho po ako at that time. Sir, klaro lang po ulit. Sir, yung palitan po ninyo ng text ni Mr. Lincoln, kailan po nangyari po?
Regularly po kaming nagpapalitan nun mahaba po. Marami po kaming palitan ng text kasi malaki po ang utang na loob po rin sa mga mista ko. Kasi yung support system ko nung nandoon ako sa loob ng kulungan, sila po yung nag-encourage sa akin. Marami rin po tinulungan din nila ako financially. In fact, nag-ambag-ambag po ang mga classmate ko even nung nagkailangan po akong mag-bail eh. Mga classmate ko ang tumulong diyan eh. So ganun po yung palitan namin ng mga text messages. So bago pa po sir mangyari yung mga issue po nagpapalitan. Opo, bago po yun. If I remember it right, mga July pa nga po yata yun, or pagkalabas ko ng kulungan, nagpapasalamat ako dun sa mga tao na alam ko na nagbigay ng oras habang ako ay nasa kulungan, nagbigay ng panahon, nag-contribute ng kanilang makakaya. So, nagpapasalamat po ako sa kanila. Yung pong nakikita sa press con July pa po. July pa po yata yun eh. Matagal na po yun. July pa po yata yun. Wala pong latest. Meron po kaming latest, pero ganun pa rin po yung konteksto na kumustahan, palitan ng encouragement. Ganun naman po ang relation namin ng mga mista ko eh. Minsan lokohan, minsan... Yung latest sa kahapon, kanina, that's the other day. Kanina nag-text po ako sa classmate ko, nag-text ako sa kanya. Tinext ko siya kanina. Nung nakita ko po na press ko na si Secretary De Lima. Tinanong niyo po siya kung bakit nagamit yung palitan ninyo ng text ni Senator? Yes, tinanong ko po siya. And apparently, parang nagulat din siya na hindi rin niya yata yan. Parang ganun yung konteksto na namin. Doon hindi kami nakapag-usap kasi sabi niya hindi kami nakapag-usap ng ganun kalinaw kasi sabi niya nasa abroad siya eh. Pero sir, paano po niya naipakita kay Senator? Nakwento po ba kung paano po naipakita kay Senator yung palitan nito? Ang pagkakaalam ko, ipinorward yata niya yung palitan namin. For what reason though? Hindi ko po naitanong. Siguro, kasi sabi ko nga sa inyo, yung iba naman doon, a matter of parang pagbibigay ng pampahay moral. Tawag namin dyan, pampahay moral lang eh. Pampahay moral na, alam mo yung isang tao dumadaan sa matinding pagsubok, pampahay moralin mo, bibigyan mo ng encouragement, parang ganun lang naman ang konteksto nun. Pero sir, low moral din po ito. Kaya po, Hindi ko po masagot eh. Hindi ko masagot kung low moral siya kasi sabi ko nga, ang hirap kasing pag texting eh. Hindi ko po masasagot yun. Sir, can you confirm na po, meron mong records na dumalaw po si Senator De Lima dati nung siya po secretary? Dumalaw po siya pero ang natatandaan ko po hindi na siya secretary at that time eh nung dumalaw siya. Dinalaw niya ako once. Yeah. Hindi ko rin masagot kung ano niya noon pero pasalamat ako. I appreciate na binigyan niya ako ng panahon. Binigyan niya ako ng panahon nung ako ay nasa kulungan. Kailan po kayo dinalaw ni Senator? Hindi ko na po matandaan eh. Hindi ko na matandaan yung buwan kung kailan niya ako dinalaw. Opo, nung nakakulong ako, sa kulungan po yun. Nakulong naman po ako from January to June eh. Kung hindi po ako magkamali, bago po mag-May yun eh. Bago May, siguro po mga April yun or March. Ilang beses po kayo dinalaw? Isang beses lang naman po. Sir, bakit po? Bakit? Ano po yung Kasi nagkatrabaho po kami, alam po nila na nagtatrabaho ako eh. Alam naman nila na I've been helping the government all along sa kampanya ng gobyerno laban sa drugs. And I was even asking nga po, nung nawala siya, na sabi ko sa kanya, Ma'am, alam niyo naman po na nagtatrabaho ako. And then, pinaliwanag ko rin pinaliwanag ko rin po sa kanya ang mga detalye and facts about dun sa naging kaso ko o dun sa kinakaharap kong kaso at that time. Pero sabi ko nga din po nun, somehow, I can say deep within myself at that time na alam ko kasi na sila yung nasa gobyerno nun eh. Alam ko na siguro kung talagang deep within them ay meron silang sincerity to help me, I will not spend 5 months in jail. I will not spend 5 months in jail. Pero yun din po yung ko na, kasi sabi ko naman, hindi naman po talaga ganun ka yung relasyon namin ni Senator De Lima. Kasi tumagal ako ng 5 buwan sa loob ng kulungan eh. Na sana kung yung gobyerno lang nun ay talagang tutulungan ako or kung talaga i-acknowledge nila yung mga hirap, yung mga contributions ko sa anti-drug campaign at that time, and even now,
Hindi po nila ako gaganunin. Hindi nila ako hahayaan na tumagal ng ganun katagal sa loob ng kulungan. Colonel Marcelino, sir. Kanina dun sa press con, may binabanggit secretary, si Senator De Lima, na before daw pa rin po na nagkaroon ng raid in 2014, you're feeding information sa kanya. Would you confirm? Yes, totoo po yun. Kasama po ako sa ilang conference na ginanap sa PIDEA. I confirm that. Kaya nga po ako nagtataka nung sinabi sa akin ni General Kakdak na hindi ako authorized sa drug campaign. Kasi alam na alam po nila noon na kasama nila ako sa mga conferences, kasama nila akong nagtatrabaho. And then all of a sudden, nung makita po nila ako doon, hindi na ako authorized, hindi na ako pwedeng magtrabaho. Sir, if ever ipatawag po kayo sa hearing, whether Senate or House, willing ka bang dumalo at sa palagay mo ba may mapapala sa iyong gobyerno? Lahat po ng kahit ano pong forum na ang ihahayag ko lamang po ay katotohanan, I am willing to attend that forum. Kasi sabi ko nga po, katotohanan, yung truth lang naman ang po pwede kong sabihin. Pahabol, ano kaya yung motivation ni Director General Kakdak to say that you're not part of it? Unang-una po, nung kasing nag-attend ako ng hearing sa Bangkok, nag-operate po kasi ako sa hindi lang po dito sa Pilipinas. Kaya nga sabi ko kung magkakaroon lang sana ako ng liberty na maipaliwanag sa tao yung talagang ng mga naging operations ko, sakripisyo ng family ko, yung risk na dinaanan ko, all for the sake of this anti-drug operation, baka kahit kayo maawa or kahit kayo mailing bakit ginawa sa akin to. Uno, akala ko talaga noon talagang ego lang or galit lang siya sa akin or meron lang siyang ano. Pero lately, alam niyo, may nakuha kami mga proof and information na yung binibintang nila sa akin na lugar na yun, sila yung naglalabas-pasok at ng ano talaga doon ng drugs Sino sila? Yun pong AIDG and PIDEA. Yung mga tropa nila na nag-ooperate doon. And we have documents to prove that. Sa palagay po ba ninyo may kinalaman din dito si dating Executive Secretary Paquito Ochoa? Sa ngayon po, wala po akong direktang ebidensya or kaalaman na masasagot yan ng affirmative. Wala po akong ano doon. Hindi ko po alam. Sabi ko nga po kung yung mga nalalaman ko ngayon o yung mga lumalabas ngayon na na-prove ko at that time o nalaman ko hindi after the fact po kasi itong lumabas na itong mga testimony nitong mga dating bilanggo kahit ako po hindi ako mag-share ng information. Kahit ako hindi mag-share ng information sa kila secretary at that time. Kung alam ko ang mga bagay na to. Pero hindi ko alam ho yan nun I just work dun sa parameters lang ho ng trabaho na ibinigay sa akin at that time. Sakali po magkakaroon kayo ng chance na magtrabaho ulit sa ganitong gawain, tatanggapin nyo ba? Opo, tatanggapin ko yan kasi sabi ko nga po sa inyo, halos siguro isinugal ko na dito buhay ko, pamilya ko, security ko, even my career. Sa Armed Forces of the Philippines, somehow na delay na ako ng bilet, ang tawag naman yung bilet But sa akin, okay lang. As long as I'm doing this na alam ko na nakaka-contribute naman ako kahit papaano sa anti-drug campaign ng gobyerno at ginagawa ko naman ito para din naman, hindi lang man siguro kung hindi ko ma-reap ang fruits of my labor, baka yung mga anak ko o yung next generation na mag-reap ng fruits of my labor.